ay makarating din sa kanila at patuloy na ang Diyos ang mangusap sa bawat isa sa atin upang maabot natin ang kasakdalan ng kanyang mga banal na salita hanggang sa dumating ang pag-agaw. Nakakagalak mga kapatid dahil ang mga kapatotoo talaga, bindikado ng ating Diyos na buhay. Ang patotoo ng ating kapatid, na Sister Amet, ang paggalaw ng Diyos kung paanong natalon ng buhay ang kamatayan. Makikita natin mga kapatid, kailangan may bitawan tayo upang makamit natin yung plano ng Diyos para sa atin. Kailangan bitawan natin ang katawang ito upang yung katawang hindi nasisira makampanan natin. Kailangan na maranasan natin yung sinasabi ng green pasture na akala natin ay lahat ng green ay green. Subalit, pag green na iba ang kulay, hindi na green. Subalit, ang Diyos ang nakakaalam na ito ay mas makabubuti para sa atin. Alam niyo mga kapatid, may mga pagkakataon na bumabalik sa kaisipan ko. Dati nagsisiksikan kami sa isang room. Kami mag-anak na lagi akong dumadalang sa Panginoon. Isang room na, ewan kung paano kami nagkakasya. Ang mga gamit namin, andun yung kama, andun yung table na kainan, yung lutuan, nandyan. Isang room lang. At lagi akong nanalang sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hanggang kailan namin daranasin ang mga ganitong bagay. So, makikita natin mga kapatid na in-embrace namin lahat yun na, Lord, although wala pa ako doon sa pananampalataya na gano'n, in-embrace namin yun na kayo na ang bahala. Wala po kaming, kumbaga, kahit na anong pagsusumikap ko, na pag dumarating ko sa problema ng lalo na sa pinansyal, na ang trabaho ko na sa Manila, ang mag-iina ko na sa probinsya, weekly umuwi ako. May pagkakataon na talaga eksaktuhan lang yung pamasahe ko. Uuwi ako sa Lucena, galing ako ng Manila. Naka-assign ako sa Pasig sa underground ng LRT Santolan. Yun ang ginawa namin. Doon kami nakapokus noon, underground station. Nagmamadali lagi ako pauwi dahil gusto kong kasama ang pamilya ko dahil doon lang sa pagkakataon ng Friday ng hapon, kailangan makauwi na agad ako. Tapos babalik nila ako ng Monday ng madaling araw. So, yung pagkakataon ko, minsan umuwi ako ng talagang eksakto lang pamasahe ko. Minsan nagkukulang pa. Dahil pagdating ng bus sa terminal sa amin, kung minsan wala na akong pera, kailangan lumakad na lang ako para lang makarating ako doon sa bahay namin. Pero hindi ko kinikwento sa sister wife ko dahil talagang maraming mga pagkakataon na talagang sinasarili ko dahil sabi ko, Lord, talagang napakahirap. Kaya nag-decide ako noon na bumalik uli ng abroad. Nag-try akong pumunta dito. At yun nga yung pagkakataon na siguro talagang nakalaan ako para dumating dito at yung pagkakataon na magbibigay pa ako ng placement fee sa agency na nagkaroon ng hold-upan pa doon sa jeep na sinasakyan ko, hindi nagalaw yung pera ko. Samantalang ako yung mismo ang kalapit ng kwan, kaharap ko yung hold-upper. Ang nakuha niya yung pera nung nasa dulo, yung babae may bag. So sabi ko, praise God, dahil may nakalaan ng Diyos para sa atin mga kapatid. Dahil may mga pagkakataon nakala natin, ito na, subalit makikita natin, magugulat tayo na may mas maganda pala nakalaan. Kaya makita natin na yung sa mga Facebook, makita natin na yung tatay, kinukuha yung laruang maliit ng anak niya o kaya yung laruan na tuta, subalit doon sa likod niya, hawak-hawak niya yung talagang buhay na tuta na ibibigay niya. Kinukuha niya, ayaw ibigay ng anak. So makita natin na gano'n na kailangan magpaubaya tayo sa Diyos. Kaya iniisip ko, sabi ko, paano kami nakarating sa ganung pagkakataon na nagkaroon kami ng bahay na gano'n na hindi ko akalain na makukuha namin. Na in a short span of time na nung time na nagtrabaho ko sa abroad sa Saudi pa, hindi ko na ipundar samantalang ang daming oras, ang daming panahon na dapat nakaipon ako ng mas malaki pa doon. Pero hindi nangyari. Kasi nga, wala tayo sa Panginoon. Subalit nung dumating ako doon sa punto na nakilala ko ang Diyos dito sa Qatar at nakita ko yung paggalaw ng Diyos at na-embrace din ng aking sister wife, makikita natin mga kapatid na dumating yung punto na may nag-alok kay Mrs. nung lote at kailangan lang ng 10,000 na down payment para maumpisahan yung construction na bare. Yun ang nagiging setup nung... Kasi yung kapatid ko kumuha doon sa kabilang plot, iniinggan niyo ako na kumuha din.
sabi ko, wala akong pera. Wala akong down payment na 10,000 na yan. Tapos, sister wife ang nag-offer sa akin, meron akong naipon. Ipag-umpisa natin yun. Nagulat ako, sabi ko, hindi ko alam na may naipon pala siya. So, doon nag-umpisa mga kapatid. At nakita ko yung pagkilos ng within 2 years, 3 years, nakuha ko yun mga kapatid. Kaya nagtaka ko, sabi ko, Lord, talagang nakaka-amaze yung pagkilos ng Diyos. Dahil yung subdivision na nakuha namin, pagka dumadaan ako ng diversion road papuntang Manila, pagpasok, nadadaanan ko yung entrada na yan ng subdivision namin. Sabi ko, sana Lord, kung ano man yung nasa loob niya, sana makakuha ko ng bahay dyan. Yun ang nasa isip ko pagka dumadaan ako dyan, pero later on, doon ko lang na-realize, pinagkaloob pala ng Diyos. Sabi ko, tapos sinamahan pa ng sasakyan. Sabi ko, Lord, wala na akong mahihiling pa. Dahil sabi nga ni Sister Wife, nagulat ako dahil hindi ko na inaasahan na makukuha natin yun. Dahil sa tagal ng pagsasama natin at nag-iipon tayo, hindi natin makuha ang mga bagay na ito. Subalit, instantly nandyan. So, purihin ang Panginoon dahil, mga kapatid, kailangan lang ipaubaya natin sa Diyos. Kung ano man yung nasa kalalagayan natin ngayon, itong buhay na ito, ipaubaya natin sa Diyos para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, yung message nga ngayon, yung halaw, hindi naman hango, kundi halaw sa message ng prophet na things that are to be. Ito yung message na, for message bago siya matapos yung kanyang ministry. The night before, nag-message siya ng rapture. So, mga kapatid, kanina nang buksan natin ang ating Biblia at pindutin natin yung mga mobile natin, yung mga tab natin na may Biblia. Everybody got a physical strength to open the Bible. At kahit sino man tao kayang bumuklat ng Biblia. Alam natin ang Biblia talagang kumbaga palasak, available na worldwide. At ito ang bestseller na book sa buong mundo. At makikita natin na talagang yung production ng Biblia hindi natatapos at parating nauubos. Subalit, kahit na marami ang nakakabasa ng Biblia, it takes only the Holy Spirit to open the Word for us. Opening our understanding and reveal the Scripture, and we can only read the Scripture between the lines, only by the leading of the Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit, useless ang pagbabasa natin ng Biblia, mga kapatid. We understand that this Bible, and we believe, talagang ito yung Word of God. Kasi sabi nila, kuminsan yung ibang hindi naniniwala, ito daw ay kwento lang. Kumbaga legend, myth, doon sa mga hindi naniniwala sa ating Biblia. At naniniwala tayo na ang mga tao dito sa mundo ay hahatulan ayon dito sa Biblia ang hawak natin. Kasi kung sa mga Katoliko, nagsasabi sila na, sabi nila, kung naniniwala ka sa doctrine ng Holy Trinity, ligtas ka, sigurado kang ligtas. Kasi ang tao, ang mundong ito ay hahatulan ng Diyos ayon sa Iglesia ng Katoliko. Subalit, kung sa pamamagitan ng Katoliko husgahan ang tao, ang mundong ito, sa anong klaseng Iglesia ng Katoliko? Dahil may mga Iglesia ng Katoliko na iba-iba rin ang pananampalataya, iba-iba rin ang pananaw. Kahit sa panahon ngayon, makita natin na yung sa political side, iba-iba rin ang pananaw nila eh. May ayon sa gobyerno, may kontra sa gobyerno. So mismo sa kanilang pananampalataya, meron din pagkakaiba. At sabi ng mga Metodista, sabi ng mga Baptist, ng mga Pentecostal, kung yung doktrina namin ang kukunin nyo, sigurado ligtas kayo. Kaya nga, if the world will be judged by the Methodist Church, paano na yung Baptist Church? Paano na yung Pentecostal? And also, it will be unfair for dating daan or Iglesia ni Cristo.
And how about yung congregation ni Pastor Kibuloy? Yung JIL. So, makita natin, God will be unfair if He will judge the word sa pamamagitan ng iglesia. Kasi meron siyang papanigan na iglesia, meron siyang ibabaliwalain na iglesia. Kaya kung ang magiging basyahan niya ay iglesia, magiging unfair ang Diyos. Subalit, ang Diyos natin na pinananampalatayan ay hindi unfair. He is not an unfair God, makatarungan at patas ang Diyos natin na ating sinasamba. Ano sabi sa Isaiah 45:21? Sabi niya, "Tell ye, and bring them near, yea, let them take counsel together, who had declared this from ancient time, who had told it from that time, have not I the Lord, and there is no God else beside me. A just God, makatarong ang Diyos, and a Savior, there is none beside me." At sa panahon natin mga kapatid, there is so much confusion. But kailangan makuha at maunawaan natin at malaman natin ang tunay na katotohanan para sigurado tayo doon sa kaligtasan na gusto natin puntahan. Is it going to heaven to have our eternal life? Or it is going to the lake of fire to suffer damnation and death? And the Bible says, God will judge the world by Jesus Christ. Because He is the Word of God. At kung mababasa nga natin sa sinabi ni Apostol John 1:1, God, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At kung bababa natin sa 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. At kung babasahin natin yung John 12:48, He that rejected me and received not my word had one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. So itong salitang ito ang mag-judge din sa lahat. Hindi ang doktrina ng iglesia na kung sinong denominational church, kundi itong salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay kailangan ma-interpret ng Espiritu Santo. At ang Diyos natin ay hindi pa bago-bago mga kapatid. Sabi nga sa Hebrew 13:8, Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. And we believe na lahat ng sinasabi niya dito ay matutupad. Matthew 24:35, Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. And being an infinite God, He is omniscient, He is omnipotent, He is omnipresent. In compare sa atin, we have a very little finite mind. Limitado tayo mga kapatid. We could not interpret His great mind. He doesn't need interpreter. God interpret His own word by vindicating the word in its season. So may pagkain sa kada panahon. May salita, may mensahe sa kada panahon. Simula pa noong Old Testament mga kapatid, God has the spiritual food in due season. Noah has the word for that day. His message is the spiritual food in that season. Kaya hindi pwedeng kunin ni Moses yung message niya na he could build an ark, floated them out in Egypt, down in the Nile River. Hindi niya pwedeng gawin yun. At hindi rin pwedeng kunin ni Noah yung message ni Moses. That was the part of God's word, and it was vindicated truth in Moses' time. And neither could Jesus Christ have the message of Moses. Kasi hindi pwedeng magpabali-baliktad yung plano ng Diyos. May continuity ang plano ng Diyos. At si Luther ay hindi pwedeng manatili sa salita ng Katoliko. At si Wesley ay hindi pwedeng manatili sa mensahe ni Luther. And so the Pentecostal, mga kapatid, they could not take the message of Methodists. Ito lang ay ipinapakita na ang church ay
lumalago, lumalaki. And there is allotted message in its age. From initial to the fullness, we are now going towards perfection, mga kapatid. So God, through the Holy Spirit, reveals His Word by manifesting and vindicating it by Himself. Showing that it is His Word brought to pass in the day that it is promised. And in our time, we are aiming for the peak of our salvation. The final stage of our calling, the rapture. So, nabanggit nga ng ating propeta, last night, na-message ko itong rapture. Gusto niyang i-message ngayon. Ano ba yung pupuntahan natin? So, bakit pa tayo nandito, mga kapatid? Kasi, it's revealed to us by the Holy Spirit that this is the day of our salvation. Where God is calling us from the world, from a life of sin, and to a life service to God. Bakit tayo nagtsatsaga dito? Ano ba yung makukuha natin? Kasi kung hindi reveal sa atin, hindi tayo magtsatsaga dito. Masarap mamasyal, mga kapatid. But then, nung makilala natin ang Panginoon, hindi na yun ang priority natin eh. Hindi na tayo natutuwa sa mga ganung mga bagay. Mas gusto natin yung sama-sama tayo. Kung lalabas man tayo, mas gusto pa natin yung sama-sama tayo. Amen. Kaysa yung ang kasama natin kung sino-sino lang ng mga kaibigan sa labas na hindi natin kapananampalataya, okay, masaya. Pero iba yung kagalakan pag tayong mga bawat mananampalataya magkakasama-sama. At habang nabubuhay tayo dito sa mundo, mga kapatid, hindi tayo nananatili na malakas at mga bata. Subalit, mayroong pangako ang Diyos sa atin na bibigyan tayo ng isang kalalagayan na napakaganda. Magiging bata tayo, magiging malakas, hindi tayo maghihirap, hindi na tayo iiyak, hindi na tayo magkakasakit. Amen. Glory to God. Kaya sabi nga sa John 14:1, kung uulitin natin ulit, let not your heart be troubled. Amen. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would not have told you. So hindi na sasabihin ng Panginoon kung talagang hindi totoo to. That's right. I go to prepare a place for you. Amen. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Yun ang hinahanap natin. Yun ang hinihintay natin. And receive unto myself that where I am, there ye may be also. So, gusto niyang ilagay tayo doon sa kalalagayan niya ngayon. Sabi nga ng ating propeta sa huling panahong ito, ang verse na ito ay madalas niyang gamitin sa mga funeral services. Dahil ito ay may pangakong pag-asa at biyaya, may buhay pa pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Excuse lang mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, kung inaangkin natin na tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo, dapat alam natin ang landas na tinatahak natin. Na dapat ito ay papunta sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos para sa atin. Kasi maraming nag-o-offer ng mga daan. Maraming nag-o-offer ng magagandang mga, okay, dito na kayo. Dito na kayo dumaan. Mas ligtas dito, mas shortcut, mas madali. Pag dito, mabako dito, maputik, mabato, mabangin. But sabi nga sa Proverbs 16:25, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So maraming mga ginagamit ngayon ng dyablo, mga kapatid. Huwag tayong padadaya. Kasi talagang ito na yung last chance niya eh. Last chance niya na makadaya siya at may makasama siya doon sa kahahantungan niyang hatol sa kanya sa lake of fire. Now, if you are claiming to be a Christian
And I guess, and I'm sure, most of all, we are claiming to be the wife of our Lord Jesus Christ. Have we notified what our destination will be? Binigyan na pa tayo ng notification. Ano ba yung kapupuntahan natin? So, dapat alam natin yun. Dapat hindi tayo nanghuhula kung saan tayo pupunta. Papunta pa tayo sa Qatar, o papunta tayo sa Saudi, o papunta tayo sa Amerika. Kailangan, doon pa lang sa departure mo, alam mo na kung ano yung destination mo. So, ganun ang pagkakabigay sa atin ng kaunawaan ng Diyos. Yung pananampalataya natin, sigurado tayo kung ano yung pupuntahan natin. At ito ay ang buhay na walang hanggan. Pansinin niyo mga kapatid, Jesus is speaking about a place. He is gone ahead to prepare a place for us. He is giving a comforting word, let not your heart be troubled. Huwag kayong mag-alala. And at that time, he is speaking to the Jews. Now you believe in God, believe also in me. In other words, I and my Father are one. My Father is dwelling in me. What you see I am doing, it is not me. It is my Father that dwelleth in me. Katulad nga nung pinagsisharing ng ating kagabi at nung isang araw, nung isang linggo. He is the one doeth the works. So, God was in Christ, reconciling the world to Himself. Ibinabalik niya dahan-dahan. Alam niyo mga kapatid, it was very easy for the Jews who had been taught through generation to believe that there was a supernatural God. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. But to think that God had come down and was manifested Himself through the person of His Son, Jesus Christ, that God tabernacles in a body of flesh, that was too little hard. Sabi nga, too much for them to understand. Hindi nila maintindihan, hindi nila makuha. Pinagbibintangan na ikay mamumusong. Dahil sinasabi mong ikay Diyos. He showed the people and proved them by the great signs and wonder. Ang dami niyang ginawa na hindi kayang gawin ng normal na tao. That He is Jehovah manifested in flesh. And when He said, in my Father's house are many mansions, and I go up to prepare a place for you, Jesus' life is soon to end here on earth. And when you see His life ending, it is ending for a purpose. Matatapos ito ng may malaking kabuluhan. I am going to prepare a place for you, that where I am, there you may be also. So Jesus is telling to His disciple that life here on earth is not ended in death. Hindi nila lang natatapos sa kamatayan. Pansinin niyo mga kapatid, ang kamatayan, it is set right before us at any time. We don't know kung kailan tayo mamamatay. That is how uncertain our situation here on earth. Walang kasiguraduhan ang buhay natin dito sa mundo. Kahit pa tayo isang malusog, isang maalagang tao sa ating katawan, any minute from now, maaari tayong mawala dito sa mundo. At ang Diyos lamang ang nakakaalam sa buhay natin dito kung kailan tayo mawawala or maaaring abutan tayo ng rapture na hindi na tayo makakatikim ng kamatayan. At habang tayo, ang oras natin ay dumarating na doon sa punto na matatapos na yung buhay natin, sa atin nahahayag na, alam natin na pag tayo namatay, ito yung paglapit natin sa kabuhayan.
na ipagpapatuloy natin ang ating buhay dito na nawala doon sa kabilang buhay na hindi na mamamatay. And before the foundation of the world, mga kapatid, buo na ang plano ng Diyos para sa kanyang mga hinirang. Dahil from Genesis to Revelation, lahat ng nakasulat dito sa Biblia ay matutupad. And if we understand the Word of God, we know where we are living. We know the hour that we are living. And we know kung ano ay yung darating natin sa hinaharap. Now we know at nabasa natin that Jesus has gone to prepare a place to receive the people unto Himself, at nawa kasama tayo doon sa pinaghahanda niya, mga kapatid. At sa hindi pa sigurado kung kasama siya doon sa pinaghahanda ng Diyos, it's your choice, mga kapatid. Sa hindi pa tumatanggap, again, lagi nating inire-remind ito. Sa kada pagtayo ng mga kapatid dito sa pulpito, pinaparating sa inyo, pinapaalala sa inyo. Kung hindi nyo pa tinatanggap ang Diyos, you have the chance. Kaya nga, we are in a pre-moral agency. We can act the way we wanted to. We can decide which way we will go to. We can accept, we can reject the Word of God. We can listen or ignore the revelation na pinapaunawa sa atin. But God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us, kaya nagsugo siya ng propeta sa kada panahon, mga kapatid. Upang tayo ay mabigyan ng siguradong salita at magpaliwanag ng tamang unawa upang hindi tayo malihis sa pagpili ng ating kaligtasan. God knows what lies ahead. He is omniscient God. It is all pre-planned by God. Nothing happens by chance with God. He is our all-knowing God. He is our ever-powerful God. He is our present, everywhere God. Dahil He knows everything. Way back sa kaisipan ng Diyos, nakita na ng Diyos ang kalalagayan natin ganito, mga kapatid. Nagpe-fellowship tayo ngayon sa oras na ito, at ang bawat isa sa atin, nakita na niya na makikinig tayo ng salita niya. Para bang tingnan niyo, mga kapatid, tulad natin, at one time, we are in our father's loin. We are in the gene of our father. He didn't know you, and neither you know him. But there comes a time, through holy wedlock, we are put in the bedding ground of our mother's womb. And when we become a person in the express image of our Father, then we have our fellowship with our Father. At tulad din sa spiritual nating pamumuhay, mga kapatid, before the foundation of the world, the Lamb was slain already. That is why we are already with God at the start. We are all attributes of God. And we will manifest in due time. Kung tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Kristo, tatanggapin natin na tayo maipanganak na muli sa Kanyang salita. We have to accept Jesus, baptized in His name, because He is the only way going to our Father God. That is the only way to have our eternal life. To be the sons and daughter of God, because there is only one form of eternal life, and that is of God. That is the Zoe, the very life of God.
So being the sons and daughters of God, we are expressing God's life in us. Kung tayo ay naririto, wala tayong ibang pinagsasalo-salunan kundi ang kanyang mga banal na salita. Walang halong credo, walang halong dogma. Dahil we are God's attributes expressed. Now we have the fellowship with our Father God as we have with our earthly father. Kaya we are the children of the living God because eternal life dwells in us. Meron tayong earnest, yung down payment, nandito na sa atin. And we are looking forward to the full payment. So, Jesus was the fullness of God manifested. He was the fullness of Godhead bodily. When He came to this earth and manifested in flesh, we are with Him because He was the Word of God. Kaya before the foundation of the world, tulad na sabi natin, the Lamb was slain already. Kaya sa Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him whose name are not written in the book of life, the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. At our name were written in the Lamb's book of life. And we have chosen us in Him, sabi nga sa Ephesians 1:4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before Him in love. And by foreknowledge of God, sabi sa 1 Peter 1:20, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Kaya, we walked with Him when He was here on earth. We suffered with Jesus Christ. We died with Jesus Christ. We were buried with Him. We have risen with Him. And we have manifested the attributes of God just like our Lord Jesus Christ. Sa panahong ito, ini-express natin yung attributes ng Diyos. And when we accepted the Word of God and obeyed the Word of God, having the first step of our water baptism in Jesus' name, and adopting His Spirit, we are now sitting together with Him. Ano sabi sa Ephesians 2:6? And had raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Marami ang mga nasa end time na niliteral na ito, na nasa ako na tayo, nasa millennium na tayo. Sabi nga, we already raised up with Him. We already resurrected to new life and sitting in heavenly places in Christ Jesus. Now we see ourselves, ito, positionally placed in Jesus Christ's body. So nakaposisyon na tayo doon sa katawan ng ating Panginoon Kristo, doon sa mystical body of our Lord Jesus Christ. Kasi nag-umpisa tayo sa water baptism. Then go through hanggang sa mabautismuhan tayo ng Holy Ghost. At ang baptism of the Holy Ghost, that is the placement in the position of our self in the body of our Lord Jesus Christ, na naghihintay na lang tayo nung sakdal na pag-agaw. So, if we are the attributes of God, we cannot live by the creeds and dogma. We cannot live by denominationalism. We must only live by the Word of God. We must be the living attributes of God, displaying to the world and the attributes of God in the formation of His bride, and that bride will soon to be the wife of our Lord Jesus Christ. So, nag-uumpisa doon sa maliit, katulad ng isang bata hanggang sa lumaki siya. Ang iglesia ay ganun din, mga kapatid. At sa panahon natin, that to be expressed in this hour that we are living now. Sabi nga, Martin Luther could not express the attributes that we express because that was the beginning, yung Reformation. Like the corn of the wheat that went into the earth, it must die and rot to produce more life. The bride, wife of Christ will pass through time. One time, isang German ang parang yung kinukuha ang ating propeta na sabi niya, you are fanatic of all fanatic, Brother Branham, sabi niya. Kasi sabi niya,
Tingnan mo, Brother Branham, yung Diyos mo, sabi niya, a God that could open the sea and taking His people out, and yet He let all those people suffer in dark ages. All those people die, and little children being eaten by the lion. Kaya sabi niya, hindi niya naunawaan yung sinasabi niya. Kasi nga, sabi niya, the Bible expresses the growing of seed to the full statue. If the corn of wheat of Christ had to fall on the ground, so did the wife have to fall in the ground through dark ages. Because any grain that goes into the ground must die, otherwise it can reproduce itself. The great church He established on the day of the Pentecost by sending of the Holy Spirit had to suffer martyrdom, sabi natin propeta, and go into the dirt of earth, during dark ages, sabi niya, to bring forth the life again in the age of Luther, and carry on the life in the age of Wesley, then receiving the gifts of the Holy Ghost with the Pentecostal into the full statue of bride of Christ in the last day. And now we say that upon hearing the word of God and recognizing and revealing the word of God, we are now manifesting it in our life. Kasi naunawaan natin at narinig natin ang salita ng Diyos. And yung bride naging wife and had made herself ready. Kaya sinabi sa Revelation 19:7, let us be glad and rejoice. Give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready. Excuse me. You see, mga kapatid, the whole program of God has to be taken by a divine revelation. Kasi kung ililiteral natin, marami tayong babanggain pagdating sa salita niya. Katulad ng isang German na yun na sinabi na, panati ka talaga, Brother Branham. Ganun ba yung Diyos mo? Pinabayaan yung mga bara kinain ng leon during dark ages. Hindi niya nalalaman yung plano ng Diyos. Kaya, when Jesus asked Peter, who I am, He said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter, sa Matthew 16:16. And Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, kailangan meron tayong kapahayagan, mga kapatid. And we have to see the program of God as a whole. Yung kabuuhan. The whole church is built upon divine revelation. Just like the fullness of God, yung napagsiringan natin last time. Hindi lang doon natatapos sa pagkakapanak sa ating Panginoon sa Kristo. Kailangan dumating hanggang doon sa bundok ng Kalbaryo. But that fullness is already there. But yung purpose niya kailangan mangyari, yung kabuuan. Hindi part lang. When the Word manifested in flesh and dwelt among us, we have seen Jehovah crying in a manger. We have also seen the flesh is subject into time. And his last enemy must be conquered. And what is that last enemy? The death. Yung kamatayan. Yun ang huling kalaban niya. And when the time has come, he must be baptized by John in the river Jordan. He must come to Lazarus after only for 4 days. And he must preach the beatitude in the mountain at that time. So, kailangan mangyari ang mga bagay na ito. And at 12 years old, he must be left behind in the temple to declare that I am in my Father's business. Sinabi niya kay Mary. And at the wedding in Cana, he told to Mary, this is not my time yet. So there is time to manifest the Word of God. Because he will only say whatever the Father told him. He will only do whatever the Father showed him. At nangyari ang lahat ng plano ng Diyos para sa kanya until
His final day in the Mount Calvary, mga kapatid. Because Jesus Christ come here on earth for God's purpose physically and spiritually, to bring back what He had lost in the Garden of Eden. His sons and daughters passing through time, forming the mystical body of our Lord Jesus Christ, being Christ is the head of the body, and we as a part of the body of our Lord Jesus Christ, until the fullness of time to come for perfection. And then, the rapture will come so we can see the perfect plan of God. It is all pre-planned by God from beginning to ending. He knows every man and every woman, every place, every event, every living creature. He knows what will be the outcome of this earth. His great foreknowledge tell him all these things. Kaya kahit yung pagkurap ng mata ng mga kulisap, alam niya kung ilan, kung kailan. Kahit yung bilang ng mga buhok natin, alam niya. At bawat himaymay ng ating katauhan, alam niya, mga kapatid. At sa mga oras na ito, alam niya kung mananatili tayo sa kanyang salita. Alam niya kung sinusunod natin yung kanyang salita. At alam niya kung ligtas tayo at kasama tayo sa rapture. Yun ay tayo ang nakakaalam, mga kapatid. Hindi ka pwedeng magkunyari na ipapakita na ako'y ligtas. It is yourself. Bawat isa sa atin, tanungin natin sarili natin, ligtas ba tayo? Hindi. Kayo ang makakasagot, hindi ko pwede sabihin ligtas ka. Kasi nakikita ko, nagbabasa ka ng Biblia. Kasi lagi ka nandito on Friday, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Ikaw mismo nakakaalam kung ligtas ka o hindi. So, if we are doing the will of God, just like our Lord Jesus Christ, we are predestinated to eternal life. Unfair ba ang Diyos dahil pinili niya tayo? It is by foreknowledge. We are all predestinated seed. Ang sabi nga sa 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Kaya't kilala niya at alam niya kung sino ang susunod sa kanya. Ano sabi niya sa Romans 8:30? Moreover, whom He did predestinate, them He called also. Them He also called, and whom He called, them He also justified, and whom He justified, them He also glorified. Kaya yung glorified na yan, napaka-importante. Kailangan makarating tayo dun sa glorification na yun na sinasabi ng ating Panginoon. It is all pre-plan of God. Alam ng Diyos kung sino ang makakasama niya. And now He is gone to prepare a place. When we get there, it's already prepared. Pag dumating na tayo doon, handa na lahat yun. Just like in our service today, mga kapatid. Lahat ng gagawin natin, iisipin natin, sasalitain natin ngayon dito, alam niya ito at nakita na ito ng Diyos before the foundation of the world. Dahil siya ang ating Diyos na buhay, siya ang nakakaalam ng lahat, He is present everywhere. Tulad nga sinabi kanina, He is omnipresent because He is omniscient. He is omniscient because He is omnipresent. Kaya when we are born and presented into this world, God already knew we are going to be here on earth. Mula sa pagkabata, lalaki tayo until our maturity. At habang bata tayo, may mga bagay tayong hindi nalalaman. But now, nung tayo maging adult na, dahan-dahan natin nauunawa ng mga bagay-bagay. Kung bakit ginagawa natin ang mga bagay na ito, at nauuna natin kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Just like in our spiritual birth, mga kapatid. We do things that we don't understand. Dahil lumaki tayo sa pamilya ng Katoliko o kaya ng any other denominational church. At daging Katoliko tayo dahil sa kanila. But after a while, when we are matured enough, we hungered for more understanding the Word of God. And there is something prick us up
when we hear the Word of God and accept the message of this hour. Kaya our natural birth types our spiritual birth. How it fitted to us in this life as we grow. Everything fitted right in because we are made for that. Kasi somewhere along the way with our life, being a Roman Catholic, we have so much questions. Marami tayong question, o kaya napunta tayo sa mga denominational church, ang dami nating question. Question in our faith that tayo ba iligtas o hindi? Ano ba yung purpose natin dito sa mundo? Saan ba tayo pupunta pagkatapos na mamatay natin dito? Katulad tayo ng isang agila na nakulong sa bakuran ng mga manok, mga kapatid. When we hear the sound of our Father Eagle, we start searching for the truth because we are predestinated to do this searching. God knew that before the foundation of the world, that when we heard the Word of God, it seemed like paradox and against all odds, but we still accepted the truth of His Word. Walang makakapigil sa atin dahil predestinado tayong binhi, mga kapatid. It seems strange to us why we did accept this message, but now we understand why these things are happening. Dati noon, although natanggap natin, medyo marami pa tayong question, pero dahan-dahan yan ipapaunawa sa atin ng Diyos. And so fitting to us now in this Christian life we are embracing, and so fitting to us in life that is to come. So nakakayag sa atin dahan-dahan pati yung buhay natin sa darating na panahon. At ang sakdal na pagtawag sa atin ay mangyayari ayon sa kanyang pagtawag sa atin. At bawat isa sa atin, alam ko may magkakaibang kwento. Bakit tayo nandito? Paano tayo nagsama-sama dito? At alam natin na isang bagay lang ang pinagsama-samahan natin. Ito ay ang salita ng Diyos. Hindi ang doktrina ng kung anong iglesia, kundi yung purong salita ng Diyos na binibigay sa ating may tama tayong kaunawaan. God already prepared all good things for us, mga kapatid, who will hear and follow His word because we are all in free moral agency. Hindi niya tayo pinilit, hindi tayo ginawang robot, bahala tayo magdesisyon para sa sarili natin. Just like a great movie of our lifetime, mga kapatid. Sabi nga, tayo ang mamimili kung anong role ang gagampanan natin. Ilalatag niya ang kanyang salita. Ikaw ngayon ang mamimili anong role ang gagawin mo. Ikaw ba'y sa role ng bida o sa role ng kontrabida? So being an omniscient God, alam niya kung ano yung pipiliin mo. Kung tatanggapin mo ba siya o hindi. Alam niya. So, sa ating mga kapatid na hindi pa tumatanggap, it's up to you. We are only reminding. Tingnan niyo mga kapatid, ang ating mga magulang. Ito literal na magulang natin. Bago pa man tayo isilang sa mundo, dito sa mundong ito, they are preparing and making ready for our coming. Yung mga damit natin, piniprepare na, yung mga bimpo, yung globes, yung kuna, yung mga laruan, yung chupon, yung mga timplahan ng dede. And our earthly father is only a type of heavenly father or our heavenly parents. If our parents know to give good gifts to their children, how much more yung ating heavenly father know how much to give good gifts to his children. And our parents made everything ready before our arrival here on earth. And Jesus has gone to prepare a place, make ready for our coming there sa buhay na ating inaasam. Kaya huwag tayong mag-alala, mga kapatid. Kung tayo ay makikinig sa salita ng Diyos at susunod sa sinabi ng sinugo niya, we will have our part of eternal life. Kaya, again, I will read. Let not your heart be troubled. Amen. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. If I go a place
I go to prepare a place for you. So, ganun din nasasabihin ko sa inyo mga kapatid na kung hindi ako naniniwala dito, hindi ko sasabihin sa inyo. I am fully aware na totoo ang sinabi ng ating Diyos na buhay. Totoo ang sinabi natin Panginoon sa Kristo. May pupuntahan tayo pagtapos ng buhay natin ito. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi nga natin propeta sa huling panahon ito, in my Father's house are many mansions. Doesn't that sound strange? A house in many mansions? Gaano kalaking bahay yan? May mga mansion sa loob. Isang bahay, may malaking mansion. Pansinin natin mga kapatid, yung ginagamit natin King James Version. At sabi nga ng ating propeta, yung daw house, during the time ni King James, it's referring to the kingdom. Kaya sabi niya, ang translation na tama rito, in my Father's kingdom are many palaces. So, yung domain niya nandun. Tapos may mga sinasakupan siya. At sa spiritual at literal, may talagang sinasakupan siya. Tayo ay kabilang doon, mga kapatid. And I believe heaven is a real place. Ang sabi ng ating propeta. Amen. Just the same as this room is a real place. Sabi niya, where God started us here in our spiritual growth, and good things here is a shadow kung ano yung nasa langit. Sabi niya, heaven is a real place, and we don't set up there for eternity, just set there on the cloud. Kumbaga, andun lang tayo, nakabitin tayo sa mga ulap. It is a tangible place in that dimension, yung lugar natin. Kasi kung tangible tayo dito sa dimension natin, sa earth natin, meron din place doon na tangible din na doon sa dimension na yun. We are going to a real place, we are going to do things, we are going to enjoy, hindi na tayo iyak, we're going to be at peace, wala na tayong problema, wala na tayong pag-iyak, wala na tayong mga sakit. Just like Adam and Eve, kinumpara niya, sabi niya, they work, live, eat, and enjoy in the Garden of Eden before sin came in. But we are on our way back again in that condition, because first Adam through sin take us out, and second Adam through righteousness bring us back again and justify us. So, and when we'll be in earth, ano ba yung hitsura natin mga kapatid? In heaven, when we are in heaven, ano ba yung mga hitsura natin? Sabi nga ng ating propeta, I believe in physical appearance will never exactly the same sa physical appearance. Sabi niya, I believe that God is God of variety. Sabi nga, we will not be all white, dark, blonde, small, or big. Look at His creation. Kinumpara niya ngayon. Look at the creation of the words proves it. Sabi niya, we have big and small mountain. We got plains and desert in different forms. He made the season, summer, winter, spring, autumn. He made many kinds of hills, rivers, spring, lakes, plants, and flowers. Our Heavenly Father placed all them here on earth and made it the way He wanted. But remember, all these things on earth are only temporal, sabi niya. We know that Moses, when built the tabernacle in the wilderness, he made all things after the order of what he saw in heaven. So lahat ng mga makikita mo rito may tipo. Nakita niya doon sa heaven. So ito ay reflection lang nung nandun sa langit. So the earthly things only express what the eternal things are. And if this earth that we live in today, being so great that we love it and love to live and breathe the air, sabi niya, and love to see the flowers and beautiful things, and all these things here on earth is expression of one that is dying. It is also expressing that there is a corresponding eternal things. Kaya, sabi nga niya, when we see a tree struggling, pulling, and trying to live, that means there is a tree somewhere that doesn't have to do that. Sabi niya, when you see a man here struggling to live in hospital or on a sick bed, whenever you see a man in an accident struggling and death rattles in their throat and pulling and crying and screaming for his life, it is only means that there is a place somewhere, there is a body that doesn't struggle and scream for life. Here on earth, these things are all temporal. It's only a gift for us. But we have these eternal things na
kailangan mapuntahan natin. It is only expressing that there is one where it is eternal. That is why Jesus has gone away to prepare a place for us. He is just expressing there is a greater one for us. Just Jesus prepared an eternal place for us, mga kapatid. Kaya yung nangyari doon sa kapatid, yung sa uncle nga ni Brother Jay, yung kapatid Brother Boy, kung nandun yung paghihirap ng katawan, merong nakareflect. Ang kagandahan nun, tinanggap niya yung salita ng Diyos. Praise God. Kaya nadugtungan pa yung buhay niya at hindi na siya naghihirap. Napakaganda ng tayo kukunin dito ng Diyos na hindi na tayo naghihirap. At mas napakaganda at napaka-blessed kung kukunin tayo ng Diyos dito na hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Amen. Kaya, tandaan natin mga kapatid, sabi nga sa Biblia, sa 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in heavens. It is earthly tabernacle. If this earthly tabernacle of our body, our dwelling place, perish or dissolved, we have one already waiting. Amen. So, just like a little unborn baby, this little angel, sabi natin, this little angel spirit waiting to receive the natural body, just as soon as it's born, the breath of life comes into that baby, God breathed it in there, and the baby becomes the living soul. So, just as baby being born, then the spiritual body is there to receive it. Sabi niya, if we are born in the image of the earthly, we also bear the image of the heavenly, which holds no evil, sickness, neither hold no death and sorrow. And again, mga kapatid, and if I go and prepare a place for you, sabi ng ating Panginoon, I will come again and receive you unto myself, that where I am, ye may be also. Inuulit-ulit ko lang yung verse dahil napakagandang verse, mga kapatid. Ito yung pag-asa. Ito yung biyaya. Ito yung dapat nating kauhawan. Hindi yung kauhawan natin sa pagtatab. Hindi yung kauhawan natin sa panonood ng mga teleserye. Although, nanonood din tayo noon, pero hindi dapat doon nakapokus yung lagi yung oras natin. Ibalansin natin yung oras natin, mga kapatid. Napaka-importante nito. Maaari may mga bagay tayong pinagkakabalahan at ako, guilty rin doon ako sa mga bagay na yun. Dahil minsan, pag naumpisan mo kasing buksan ang Facebook, pag natingnan mo na yan, dire-diretso na yan. Kaya ang lakas ng kalaban natin, mga kapatid. Kaya dapat makita natin yung paggalaw ng kaaway. So, bakit ba kailangan na maghanda ang ating Diyos ng lugar para sa atin? At ginamit niya ang ating Panginoon Kristo at kailangan bumalik uli siya dito sa mundo. Kung babalikan natin, mga kapatid, ng Genesis, sabi sa Genesis 1:27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. When God created heaven and earth, ito ay nasa maayos at perfectong kalalagayan. Maging ang tao na nilikha niya, ito ay ayon sa kanyang larawan at wangis. Everything was in perfect condition and Adam and Eve is in eternal condition. Subalit, nung magkaroon ng pagsuway si Eva at si Adan, dito na nagkaroon ng pagbabago sa mundo. Dati si Adan ang may kapamahalaan sa Garden of Eden, subalit ang buong mundo ay nasangla sa kamay ni Satanas. Dahil sa kanyang pagsuway sa salita ng Diyos, ang tao na dating larawan at wangis ng Diyos ay nagkaroon na ng kamatayan. Sila ay tinaboy sa halamanan ng Eden at pinabantayan sa mga cherubim at isang flaming sword ang umiikot. Ito ay nasa nakalagayan ng East of Eden upang hindi sila makalapit sa kahoy ng buhay. Kailangan na sila magpatuloy ng pawis para mabuhay at nawala ang tao sa presensya ng Diyos. And then, they go and multiply. At nung sila ay magkaroon ng multiplication, this is not already the perfect will of God.
It is the permissive will of God. Supposed to be dapat spoken word birth ang perfect will of God. Subalit nagkaroon na ng sex birth. That is the permissive will of God. Kaya nung pinanganak tayo dito sa mundo, sabi nga ni David sa Psalm 51:5, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." That is our sexual birth. The permissive will of God, and we have a fallen nature physically and spiritually. Physical tayo nagkaroon ng kamatayan sa laman, at sa spiritual, we have the worldly spirit. Ang nature ng spirit na ito is always conforming to this world. Kaya nung tayo ay hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos, ang katotohanan ng salita ng Diyos, mga kapatid, sunuran lang tayo sa tawag ng laman. Pansinin nyo nung hindi tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos. Baliwala ang yung mga ginagawa natin, mga kamunduhan, mga bisyo, mga kasamaan, mga kalaswaan. Simple lang na gawin natin. Pero nung naunawa natin ang salita ng Diyos, there is some battle inside. Dito sa puso at dito sa isip natin. Kaya yung greatest battle ever fought, napakatindi nun, mga kapatid. Kaya nung tayo ay pinanak sa mundo, lahat ng ginagawa natin at iniisip at sinasalita natin, mga kapatid, ay malayo sa kasakdal na kalooban ng Diyos. Dahil tayo ay nasa bagsak na kalalagayan. That is why we need the transforming power of God. And God, so much rich in mercy, He provided a way. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong anak upang ipangaral ang salita ng kaligtasan kung paano muli tayo makakalapit sa Diyos at maging katulad niya. Pansinin natin, mga kapatid, yung tatlong kalalagayan ng ating Panginoon Kristo na dapat ganitong kalalagayan din ang mangyari sa atin upang makasama tayo sa Kanya. Una, the firstborn of every creature, the celestial, the Theophany body. Yung logos na sinasabing, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So through Him, yung Theophany body, nandun yung Diyos na buhay, nangungusap, kinarate ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Word na to. Then, pangalawa, the Word was made flesh. The earthly body na nakikita, nakasama ng mga apostol, kumain, umiyak, natulog, na mahinga. Yun yung pangalawang sitwasyon niya. And in later part, yung earthly body na ito, pagkatapos ng kanyang pagkamatay at siya ay napako sa bundok ng Kalbaryo, yung earthly body nito ay turned to immortal body. At ang immortal body na ito ay maglakip doon sa Theophany body, that will be the glorified body. So, ganun, mga kapatid, ang dapat nating maating. Kaya madalas na mababasa natin o marinig natin sa mensahe ng ating propeta sa huling panahon ito, Jesus Christ did not bypass His Theophany. So, yung hindi bypass niya, that is the Alpha Son. Yung katawan na yun sa langit, yung celestial body, yung Theophany body, hindi niya binaypass na katulad natin na binaypass natin ito. Hindi tayo dumaan doon. Nag-umpisa tayo sa sexual birth. So, from that Theophany body, napunta siya sa laman, but tayo, from sexual birth, nasa laman tayo, pabalik tayo doon sa pinanggalingan ng ating Panginoon Kristo. Kaya makikita natin mga kapatid, God is always speaking in numbers. I know He is the greatest architect. He is the greatest engineer. Kaya in God's mathematics, sabi nga natin, nangungusap ang Diyos sa numbers eh. Sabi niya, number 3 is His perfect number. Number 7 is completion number. Number 4 is deliverance. Number 12 is governance. And 12 by 12, 144, that will be the perfect governance. Number 40 is testing. And number 50 is jubilee. So for us, sons and daughters of God, there are 3 stages stored for us. That is the perfection. Mortal body, our sexual birth. Immortal body, our body change. And glorified, the resurrected body. So, sa atin, mga kapatid, kung tayo
ay aabuti ng buhay. We will be body change in the twinkling of an eye. At maglalakip yung chopani natin, doon tayo magkakaroon ng glorification. At doon sa mga namatay naman na sa ating Panginoon Kristo, bubuhayin sila, bubuuin yung dati ng katawan, i-change sa from mortal to immortal body, at lalakip yung chopani, that will be the glorified body. And sama-sama tayong aangat upang salubungin ng ating Panginoon Kristo sa lapat. So, dalawang kalalagayan ang pupuntahan natin mga kapatid. Yung katawan natin, na pupuntahan natin, at yung lugar na heaven na nandun, yung lalakaran nating mga ginto. May pipitasin tayong prutas, kaya hindi nakahang sa clouds yung ating mga katawan. Merong lugar tayo doon na tangible in that dimension. At dito sa lupa, dito mag-uumpisa yung transformation natin mga kapatid. Now, after we have been transformed from our old man which is crucified with Jesus, we can now walk in the newness of life. We are the new creation of Christ. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, and all things are passed away. Behold, all things are become new. And now, we are waiting for the promise of God, mga kapatid. And every word written here is the promise of God. But we must be sure to ourselves that the promise we are expecting is going to our eternal life, not in the fire of brimstone going to damnation. So, kailangan lagi natin siguraduhin, mga kapatid. Huwag tayo magpatumpik-tumpik na pagdidesisyon natin na tanggapin ang salita ng Diyos. Tanggapin na natin ang salita ng Diyos. Kasi, what is the use na makikinig tayo, subalit hindi natin tinatanggap, hindi natin tinutupad. Yung pagtanggap, yun yung pagtupad. Kasi okay, tanggapin natin. Hindi ko tinatanggap ko. But then, sinusunod ba natin? Ito yung lagi kong challenge sa mga anak ko, mga kapatid. Nanawa, makasumsong sila ng biyaya sa ating Diyos na buhay. Now, ano ba yung nakalaan sa mga piliin ng Diyos? Ano ba yung hinihintay natin kaya tayo nandirito at laging nagsasalo-salo sa kanyang mga banal na salita? Kaya, pansinin niyo mga kapatid, nung bago siya pinagkanulo ni Judas Iscariote, sabi nga sa John 13:3, God knowing that the Father had given all things into His hand and He was come from God and went to God. Nung naganap na ang pagpako sa krus at tumagas ang kanyang dugo sa tagiliran, it is done. Naganap na ang pagtubos at lumabas na ang asawa ng ating Panginoon Kristo. Sabi nga sa Ephesians 4:10, He that descended is the same also that ascended up above all heaven, that He might fill all things. At nung umakyat ang ating Panginoon Kristo sa langit, samantalang tinitingnan nila ang langit, at samantalang tinitingnan nila ang langit habang siya ay lumalayo, inaakit siya ng alapaap. May dalawang lalaki na kaputi sa tabi niya nagsabi, sabi niya sa Acts 1:11, which also said, Ye men of Galilee, why standing ye gazing up into heaven? The same Jesus, which is taken up from you unto heaven, shall so come in like manner as ye have seen Him go into heaven. So, simula pa lang ng pag-akyat ng ating Panginoon Kristo, meron ng pangakong pagbabalik ang Diyos sa Panginoon Kristo para sa atin. Kung paano nakita niyo siyang umakyat, ganoon din niyo siya nakikitang babalik. Kaya mga kapatid, pagkatapos na mat-transform tayo from sinner to saints, from carnal to spiritual, from death unto life, what is the next store for us? Ngayon, as I mentioned so many times before, 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, a house not made with hands, eternal in heaven, for in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven.
Kaya binibigyan tayo ng kapanatagan ng ating Diyos na buhay. At mababasa natin ang comforting word ni Jesus Christ. And again and again, mga kapatid, this comforting word, parating yung basahin. John 14:1 hanggang 3. Ulit-ulit ko nang binabanggit ito. Simula pa kanina. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, kung hindi totoo, I would have told you. Kung hindi totoo, hindi ko sasabihin sa'yo. But I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. That will be the meeting in the air. That will be the rapture. And receive unto myself where I am, you may be also. So, are we ready for our final calling, mga kapatid? If Jesus will come, can we see Him face to face? Do we have attained the power of transformation to turn our mortal body into immortal body and then to glorified body? So, mga kapatid, hanggang dito na lang at we are hungered for our Lord Jesus Christ to come. Amen. Amen. As we have in our 8:30 prayers, lagi, nawa, mangyari na ang sakdal niyang kalooban. Sabi nga sa Revelation 22:20, He which testifieth these things saith, surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Jesus Christ. Sa 21, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Glory to our Father God. In Jesus Christ's name, God bless us all. Salamat sa Diyos na buhay. Magsit tayo mga kapatid. Samahan niyo ako sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah.